Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Turia, author ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kalibunan banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at ng tao, ay hinggil sa issue ng fiscal year 2024 5.706 yung budget allocation scrutiny ng Senado o issue ng hinggil sa ating support fair budget allocations of 768 trillion for 2024 at itong budget allocation scrutiny ng Senado at Kongreso na kung sa ating mga senador mula kay Senator Angara ay binatikos ang pagbawas ng budget ng edukasyon at kalusugan o serbisyo ng kalusugan at edukasyon ng pamahalaan. So yun yung ating tinunghayang topic ngayon na yung pagkakaroon ng fair allocations ng budget dun sa 5.700 trillion na budget natin this year na kung saan ito ay allocated from different agency. Ngayon ay ayon dito sa ilang mambabatas ay yung ilang mga ahensya yung kulang o mababa yung alokasyon sa ilang mga kagaya ng sa Department of Health merong may mga alokasyon doon kagaya doon sa ilang sinusuportahan noon na mababa at doon, sa edukasyon naman ay ganoon din mayroong mababang alokasyon din sa ilang mga sinusuportahan o sinusubsidiyahan ng ating kagawaran ng edukasyon. Kay Senator Angara ay kanyang binigyan din dito ang pagbaba ng budget o ang suportang budget para sa medical assistance for indigent patients na nasa 32.3 billion lang inilagak sa budget next year 2024 kumpara this year budget na nasa 32.6 na nasa 10 billion ang ibinabanto. So ngayon ay medyo kinriticize o tinignan mo ni Senator Angara itong budget nung for the medical assistance for the indigent patient na kung saan bumaba ng 10 billion. Itong medical assistance patient, ito yung ito ay suporta dun sa mga pagpapagamot na libre. Diba, magpapa-hospital ka, wala libre kang i-accommodate nun. So, binabaan nila ng 10 billion. So, ibig sabihin, mababa yung kulang o hindi ito sasapat para i-accommodate yung mga lipunang Pilipino na nagkakaroon ng karamdaman para bigyan ng lupon mas mababa doon sa 32.6 which is kung halimbawa lilimiin nung ating Kongreso o kaya ng Senado which is the 32.6 is na ina-allocate ay nauubos ba o kinakailangan ng pangdagdagan. So, ibig sabihin kung ang nagagasta lang talaga rito ay aabot lamang ng 32.3, so siguro ito ay maaaring dagdagan lang ng konti, maaaring hindi ka eksakto, pero sa tingin natin ay yung tao na dadagdagan every year. So kaya yung 32.6 hindi po pwedeng bababa yun doon, maaaring dagdagan pa, pataas yung alokasyon, maaari or nioktan siya para doon sa allocation sa mga tao na ma-accommodate na maaari hindi lang po pwedeng sakto, dapat may buffer pa yon. So tingnan mabuti yon yung sinasabi ni Senator Angara at pag sa kanilang pag-iimbestiga at ng Kongreso na sinasabing itong 32.6 is bumaba na 10 billion. So yung bang pagbaba na yun ay fair na ibaba yun.
siguro hindi naman nagagastos yung 32.6 itong sa mga sinasabing medical assistant for indigent patients. Kung hindi naman nagagasta, so maaari na kaltasan. Pero kung hindi nagagasta lahat, dapat dadagdagan pa. Pero yung trending niya, kasi pataas yung trending niya eh. Sabihin, dumadami yung nagkakasakit na sinusuportahan ito, lalo-lalo nagkaroon ng pandemic. Diba? So, at iba't iba pang mga nakakumuli sa mga hospital, etc. etc. So, sa edukasyon naman, na budget ay kinakailangan na kinaltasan din ng budget for state universities, so yung mga SUC, State University and Colleges. Ito yung mga pang eskwelahan o state college na subsidiya ng ating pamahalaan, kagaya ng halimbawa ng UP, PUP, yan. Yung mga iba't ibang university sa iba't ibang mga lugar. So yung mga yan ay state university na sinusuportahan ng ating pamahalaan. So ngayon, binabaan nila ng budget to. Tinitingnan niya na yung karapatan na yan, kailangan ng edukasyon. So bakit bababaan yung alokasyon na kung saan ito ay kailangan na yung budget na ibinibigay nila ay sasapat para dun sa ibibigay sa ating mga estudyante. Na kung ito mga estudyanteng ito ay mga susunod nating generasyon para mamuno, maging negosyante, maging profesional, etc. etc. So ngayon kung kakaltasan nila yung budget ng mga state university ay parang ito ay isang halimbawa para kang isang proyekto na nilabnawan mo, hindi lalabas ng eskwelahang mahusay yan, kundi medyo may nasa kaalaman yan dahil sa tinipid mo yung kanyang tinipid mo yung materyales halimbawa para matapos ang isang proyekto. Ganon din sa estudyante na kung sa proseso kinakailangan magaling na teacher o doon sa mga kagamitan at yung accommodation nila nung estudyante, maaaring yun ay magkaroon nila problema, mababawasan ang maaaring tanggapin nila, maaaring magkuta pa dahil sa kung ang budget nila ay a-allocate kasi isang estudyante ng ganon para ma-accommodate yung eskwelahan, pag umover ka hindi na nila kayang ma-accommodate yung mga estudyante, so sobrang marahil kung mababa. So yun ang isang malaking problema sa mga state university na kailangan naman natin yan. So hindi lamang yan, may mga ahensya din na nais na pataasin ang kanilang mga budget at kanilang gina-justify na yung budget nila ganun kataas kasi mayroong nadagdag, mayroong nabawasan. So usually naman talaga yung budget ng mga ahensya hindi naman talaga dapat constant yan. Maaring tumataas, maaring mababawasan kasi the budget, halimbawa yung sinasabing non-recurring, yung halimbawa yung proyekto mo may budget ka for this year para may paglagakan ka may lang 1 bilyon pero hindi na siya ma-wait pa next year kasi kung natapos na ngayon o inilaga ka na sa budget ngayon, so yung 1 million budget na yon hindi na siya kasali next year kasi kapag isinali mo isang malaking corruption na yun ang mangyayari kasi wala na pagkakagastahan yun allocation kasi nagasa na ngayon aside from wala may long term project ka. So, sunod-sunod yun kung hanggang ilang taon yun na i-allocate doon sa budget mo. Lalo na yung mga sweldo ng mga tauhan mo. So, ngayon, kung natapos na ngayon, hindi na kasali next. So, maaaring mabawasan yung budget mo next year. Halimbawa, kung ilang bilyon yung na-proyektahan mo na ngayon, kung next year, hindi na. So, mababawasan, di ba? Pag ganon. O, kaya hindi instant yung budget, maaaring madagdagan, maaaring mabawasan. Kung tutusin nga dapat na dadagdagan. So ngayon may mga ahensya na nadagdagan, i-justify na kagaya nung halimbawa sa enforcement DOJ na i-justify nila na dapat na nilang budget ay ganun kataas dahil sa para sa makapag sila ay makapag-servisyo ng lubos doon sa kanilang pagpapalingan ng hustisya, halimbawa doon. At iba't ibang mga ahensya na halimbawa sa enforcement pinagtaasan yata lahat doon. So ngayon, nil-justify nila na dapat na kailangan nila yon for the peace and order services na mapag-ibahin nila yon. So, nil-justify nila yon. Mababawasan sila para i-allocate dito sa iba. So, ganun yung nagiging budget. So ngayon, syempre, syempre nililimit yung mga budget na inallocate kung ito ba ay justifiable at ito ay dapat.
So ngayon, ayun nga yung nasisilot nila na mukhang parang kulang doon sa ganitong mga dapat paglagakan, kagaya ng sinabi ng Senador Alcantara, sa edukasyon at sa health particular. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting mamahala, patas ng hustisya at karapatang matao. Sa issue ito ng budget allocation ng ating pamahalaan, particular sa health at education from SUCs, ang ating side dito ay sinusuportahan natin si Senator Angara na na nalimiin or maaaring baguhin ang budget allocation sa health at education at taasan itong medical assistance for indigent patients at mga state universities and colleges. Usually dapat naman talaga itong dalawang ito ay talagang maaaring taasan pa at hindi bababaan. So ngayon nga kagaya ng yung ating analysis kanina, kung halimbawa ito ay hindi nagagastos ng lubos, halimbawa yung sinasabing 32 points, kung hindi naman nauubos yun, at ang nagagasta lang ay mas mababa para under spending na sinasabi. So, alam ko, maaaring halimbawa sabihin ng bawasan, pero dapat i-constant na lang nila yon kasi buffer nila, pwedeng buffer nila yun or else tataas pa kasi nga para yung mga Pilipino na nagkakasakit na-accommodate sa lahat ng hospital. Yun ang problema, yung magkakasakit o naaalagaan yung mga nagkakasakit at halimbawa mga ganong klase ng mga halimbawa para doon even though it was carrying over for the next year, yung halimbawa 32.6 nga, kung hindi naubos yun, maaaring yun ay sa iba pang mga maaaring may diversyon din doon sa medical sa assistance sa mga patient para halimbawa hindi ka mag-underspending, maubos mo lahat yun kung halimbawa para doon sa mga pasyente na ibibigay mo. Maaaring ka magpa-extend kasi mayroong sinasabi na hindi po pwedeng tumagal ng ganong katagal yung mga pasyente o suportahan ng bawat isa, mayroong tagal lang yung mga ganon. Ibig sabihin, kung makakaya hanggat kaya na suportahan isang pasyente dapat hanggang bumalik, susuportahan ng ating pamahalaan yun. So, siguro mga ganong klase ng mga pagsuporta o ibang o paglagak o paggagasta na sinasabing allocation. So, para sinusuportahan natin yung kay Senator Angara na kanyang panukala. Yan. So maliban dito ay nais din ni Senator Angara na itong mga budget na hindi na dapat isama ngayon 2024 na napupundohan na last year 2023 ay siyang tanggalin. No? Yun nga, yung mga nanggagaling. Tanggalin na yung pinundahan mo this year na nagawa ng project, baka isasama mo pa next year. Baka medyo nangangamoy yan corruption, di ba? Bakit isasama mo pa yung nagasto? Binudget mo na ngayon, nagawa mo na ngayon, bakit isasama mo pa yung binudget mo for the next year? So mukhang pagka ganon, bakit na na-omit or na hindi nakita nung Department of Budget and Management yung mga budget niyan. Kaya dapat siguro sa katutak yung tauhan ng Department of Budget and Management para tingnan yung mga budget allocation. Bakit baka may gano'n, nakikiring over pa sa next year, hindi na dapat, di ba? Mga ganun mga bagay. So yun. Tapos yung halimbawa, kung paano nila i-match out yung halimbawa, underspending na sila, ibig sabihin hindi nagagasta lahat. So medyo kung babawa mga tipong ganon. Tingnan mo na mabuti kung justifiable dapat na ganon. Or else, constant siya. Gaganunin mo lang ng constant siya. So ibig sabihin, kung hindi nagagasta yon, madadagdag siya next year. Kung ang budget mo this year, halimbawa para doon, kung 32.6, hindi mo nagastos yung 5 milyon, kung babudgetan mo ng 22.6 ngayon, may additional ka pa na yung sumobra doon. So, tinitingnan din yung mga bagay na yun, dapat, di ba, para makita kung yung isang ahensya na yun ay gano'n naman dapat na ginagasta o nag-underspending siya, madadil yun. O kung paano ginagawa ng gobyerno pag underspending, binabalik yata doon sa gobyerno yung kanilang hindi nagasta para mga ganun yata or makikiring over siya. So ngayon ay tingnan mabuti yung mga ganun mga bagay, yung pagbawas at yung pagdagdag na kung mayroong baka kaya modernizations ng bawat mga ahensya. So, ibig sabihin
dadagdagan mo ng budget kayo lahat. Hindi mo babawasan kasi mayroon digitalization ngayon. So, ibig sabihin, ay bawat ahensya sigurado magiging computerized yan at dadagdagan mo ng pondo yan. So ngayon, nagsasa boses tayo sa ating Senado at Kongreso na suportahan ang pangunahin ng 8-point program ng Pangulo at itong budget, make it fair ang allocation nito sa lahat ng dapat paglagakan ito. Nadagdagan ang dapat dagdagan at bawasan ang talagang dapat gaya ng sinasabing non-recurring. So itong budget ng health, particular sa medical assistance sa mga indigent patients, ay hindi ito dapat bawasan, kundi dapat dagdagan pa ito dahil kailangan ng ating kababayan na walang pampa-hospital o panggasta para sa kalusugan. So yun. So dapat ang serbisyong ito ay ibigay ng ating pamahalaan dahil karapatan ito na dapat tugunin ng ating gobyerno. Ang kalusugan ng mga dapat alagaan ng ating pamahalaan upang ang mga Pilipino ay hindi magkasakit at nagagamot kung nagkasakit at hindi pababayaan na hindi malunasan ito. So mahalaga yung kalusugan na kung nakakasakit yung mga Pilipino ay napapagaling kasi lalo na yung mga mga so, labor force. So hindi pwede dapat at saka lalo na kung ang sakit ay nakakahawa o lumalaganap ng sakit, dapat talagang yan ay nakamamatay na sakit. So dapat yung ating pamahalaan mayroong pondo talaga niya para sa nagasak at mayroong pa mga emergency. Ibig sabihin mayroon pa extraordinary per budget kung halimbawa biglang nagkaroon ng parang ganyan pandemic o nagkaroon ng mga outbreak o di pagka nag-hospital ang katutak yan. So ibig sabihin from the usual tataas yung expense mo yun. Kung halimbawa unusual yung mga maaaring magkaroon ng sakit for the year na i-accommodate ng ating hospital. So, yan. So, yun yung ating magkakaunawa doon sa medical assistance for indigent patients o yung mga maralitang kababayan natin o libreng hospital, ika nga in other words. So, ngayon ay dapat ay mayroon talagang mahusay na pondo. Man dyan, ang edukasyon ay mahalaga sapagkat kailangan natin ng mga graduates o may kaalaman para sa susunod na leader at negosyante at mga mahusay na manggagawa, profesional at kamanit ng pamahalaan, so etc. At kung kulang ang budget ng state universities and colleges ay hindi nito ma-accommodate ang maraming estudyante na makapag-enroll o mabibigyan scholar para makapag-aral ng libre. So kung kulang yung budget ng state university, so problema malaki yan dahil sa hindi ka makakapag-graduate ng mahusay na estudyante dyan dahil kulang. Or magkakaroon ng first come first serve basis. Maaari yung eskwela may karapatan pang tao yan, hindi po pwede dapat ano. Pero halimbawa kung halimbawa para kokotahan mo yung mag-enroll, mukhang hindi masuya tayo dahil karapatan lahat ng makapag-aral kung pasado ka doon sa mga entrance exam doon, halimbawa first year ka, hindi dapat accommodated ka lahat doon. Ang hindi lang po pwedeng accommodate kung bagsakan, di ba? Yun ang hindi ma-accommodate. Pero kung ikaw ay pasado, ma-accommodate ka dahil karapatan mo na makapag-aral. Ngayon, kung kulang ang budget, halimbawa, maaari mag-cut sila ng tatanggapin from the passing pumasa na nag-enroll, mukhang babawasan sa state university. Sa tingin ko lang. Pero maaaring ganun ang gawin. Kung yung budget allocation for student, ganun kasi yan parang kukwentahin mo ang budget for student mo din ng school. So, pag kulang, hindi mo maano. Lalo na yung halimbawa, pag-development ng eskwelahan, halimbawa, isang UP, pag-develop ka ng mga kailangan pangangailangan lubos na matutuloy ng mga estudyante. Lalo na ngayon, digitalization. So dapat high-tech yung ating mga eskwela para mabigyan ng kaalaman for digitalization. So ikaroon ng quota ang mga eskwelahan kung maliit ang budget para sa karapatan ng lahat na makapag-aral at hindi dapat issue yung budget na dapat tugunin ng
So lahat ng dapat kailangan ng mga SUCs ay dapat mabigyan ng pondo. Hindi maaaring high school graduates lamang ang ating mararating para sa susunod na salindahin. So yun. So ngayon kung gagawin nila state universities, hindi mo gawin. Napondo mo lang yung yung mga elementary and high school. Pwede ba gawin mo? Mahirap maging, hindi naman natin sinasabi na gagawin mong presidente high school graduate. Natin nasabing hindi mo dahil din naman yung nasa sa puso. Pero kung pa-priority natin, dapat yung gagawin natin pangulo o gagawin natin senator kahit pa paano yung graduate ng college para at least kahit pa paano mahusay sila mag-isip. Pero in the other hand ay may puso syempre yung ating pipiliin doon at madali naman kumuha ng mga consultant para dyan sa pamumuno na yan. Pero in the other hand, in first, kailangan talaga mas mahusay yung kaisipan ng isang magiging halimbawa na leader. Pagka ganyan na mahina yung sa state university, so makukuha ng mga leader mula dun sa state university dahil puro mga bugok ang ilalabas niya kung kulang ang pondo niyan. So ngayon, boss natin sa Senado at Kongreso na lumiin ang dapat pagkagastahan ng lahat ng karoon ng budget na tutugon para sa pamamalakad ng lahat ng ahensya at opisina ng pamahalaan o buong serbisyo ng pamahalaan. Suriing mabuti ang budget outlay ng mga ahensya at opisina ng pamahalaan kung ang pondo ay sapat at so yun, boss natin sa Senado at Kongreso na na limiin yung dapat pagkagasta ng bawat siya. So tingnan mabuti and then fairly ibigay yung kanilang dapat na pondo na dapat tanggapin. So tingnan lang mabuti, busisiin nilang mabuti yung mga allocation nila for their agency. So kumbaga parang may financial kung pinag-aalagaan nyo sa bawat ahensya. And then tingnan mabuti kung yun ay imbestigahan mabuti kung yun dapat lagyan or dapat yung allocation yung mga project or hindi, or yung sabdo yung mga nila yung kanilang mga budget yung budget nila last year sinama uli ngayon. So ibig sabihin kapag napasama na nakaligtaan ng yun, hindi nakita ng DBM sa budgeting, nagpasa ng for the next year, pinasa nila yung isinama nila yung last year, tapos na ibig sabihin. So, hindi nakita nung DBM yun, nakalusot. So, dapat tingnan mabuti nung Senado yung ganon. Kagaya na sinabi ni Senator Angara, siya na rin yung nakakita ng mga ganong klase ng mga tinitingnan ng ganong klase ng mga sa budgeting. So, suriin yung mabuti dahil yun yung kanyang committee. So, suriin yun at kung mayroong mga ganon. At iba't iba pa na mga bagay na dapat suriin sa budgeting na maaaring magminsan ng korupsyon, maaaring sa korupsyon or maling paggugol ng salapi ng ating bayan para dito sa ganitong klase ng mga proyekto o paglalagakan. So ngayon magabayan at maliwanagan ni Mother Mary yung pamahalaan at tugunin ang karapatang pantao, pangunahin. So yun. So, yung ating pamahalaan, pangunahin na tutugunin ay yung karapatang pantao para yung mamamayan ay makapamuhay ayon doon sa kanilang karapatang pantao. So muli, maliwanagan ni Bandala Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayan at talimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at matuwid at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at makapamuhay tayo ng mabuti at mapayapa at maunlad at higit sa lahat ay may kaligtasang isip. So yun. So muli, maliwanagan ng Bandala Santa Maria ang bansang Pilipinas mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung ating pamahalaan, mamahala kayo ng matuwid, mabuting pamamahala. So iwasan yung makapang-abuso, makapang-korap, makapanamantala sa inyong tungkulin at pansariling interes. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, mabumuhay tayo ng mapayapa, may iwasan yung inequality, paboran, labanan dahil sa maling pamamahala
sa kayo makamuhay tayo ng mapayapa, maunlad, at higit sa lahat may kaligtasan espiritual sa pagtalima sa mabuting balita. So yan ang higit na gawin ng ating pamahalaan at mga Pilipino, tayo ay maging makadiyos. Talimahin natin ang mabuting balita upang makapamahala ang pamahalaan ng mabuting matuwid at yung mamamayan makasunod naman sa pamahalaan. So sa gayon, ay mamumuhay tayo ng mahusay. So mula hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhos na naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa dito sa issue ng ating tinuhayan na sa pagsuporta dun sa mga budget allocation. So dapat na panglingin ng ating pamahalaan sa budget na fair for every agency na pagkakagasal at pagtugod sa servisyo nila sa mga Pilipino. So magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.